Amen. So magandang hapon po sa bawat isa sa atin, sa bawat tahanan. Muli po, welcome sa ating pang-Miyerkules na gawain, ang atin pong midweek prayer meeting. Ngayon po ay October 7, Wednesday. No? So welcome po muli sa ating gawain. Ngayon po ay magpapatuloy po ng ating pinag-aaralang sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Kolosas. Ngayon po ay nasa chapter 2 na po tayo at verses 6 to 10. Okay, so babasahin ko po ang verse at kayo po ay tumunghay. Mas maganda po kung tayo po ay may sariling mga Biblia sa bawat tahanan na ngayon po ay kasama natin sa gawaing ito. Ay iba pakinggan na lang, no? O mas maganda po kung may Biblia tayo. Ang title po rito is, ang nakalagay po rito, ang ganap na pamumuhay kay Kristo. Dito po sa verse 6, sabi po rito, yamang tinanggap na ninyo si Kristo, Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Sa 8, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga tuntunin sa mundong ito. Sa verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. At sa last, sa verse 10, kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya, na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Amen. So, pagpapala po at biyaya sa pagbabasa ng banal na salita ng Diyos. So, muli po, babalikan ko ang verse 6, yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon. Yung sinasabi po ritong tinanggap, no, sa English po is receive. Yung receive po rito, yung ibig po sabihin nun is, nung tinanggap po natin si Kristo, actually, si Kristo po ay nasa langit. No? Paano mo siyang matatanggap? Nasa langit na si Kristo. At ang nangangaral dito ay si Apostol Pablo, almost more or less 60 years nang wala si Kristo nung ito po ay isinulat ni Apostol Pablo. So, ibig sabihin, yung sinabi po ritong yamang tinanggap na ninyo si Kristo, yung unang-unang narinig natin doon sa ipinangaral ng mga apostol na si Kristo. Ibig sabihin, yung ating tinanggap na si Kristo ay unang-una ay yung kanyang aral. Ano po? Sabi nito is to establish their life from teaching they received from the apostles. Yung kanilang tinanggap na turo patungkol kay Jesus na galing sa mga apostol. Sabi rito, sa pamamagitan po ito ng manifestation po ng Holy Spirit. So, paano natin matatanggap ang isang turo kung wala namang tayong gabay o guide ng Holy Spirit? So, baliwala ang pagtuturo kung tayo po ay hindi ginagabayan ng Banal na Espiritu. Sabi rito, yung pong ating natanggap na turo galing sa mga apostol ay ipinamuhay, no, unang-una nung mga nasa simbahan ng Colossus na kanilang natanggap, yung po yung tinatawag nating elders of the church, no? Tapos sila yung mga elders of the church, sila yung mga tumanggap ng turo ng apostol. So sila mga elders of the church, sabi, it passed, no? Isinalin nila, it passed through, passed down from generation to generation. Okay? So, yung turo po na tinanggap ng mga taga-simbahan ng Colossus ay ipinasa nila o ipinamana nila o itinuro din nila doon sa mga susunod na salit-saling lahi. Dahil ito, this is one of the most important duty of every church member. So dapat po ang bawat membro ng iglesia ay ituro yung kanilang mga natutunan doon sa mga susunod na saling lahi. Sabi rito, pass this teaching to the next generation. Ano rito? Clear, malinaw, concise, biblically based. No? Yung ituro mo ay malinaw at biblical.
Hindi yung sinabi lang na kung sino-sino. Actually, si Apostol Pablo ay nagtuturo ng ayon sa katuruan ni Kristo. Hindi po nung kanyang sarili. Okay? Sabi rito, pass this teaching, yung mga elders po na tinanggap o yung mga membro ng iglesia na tumanggap ng turo ng mga apostol ay ipinasa o itinuro din, teaching to the next generation, clear, malinaw, concise, perfect, sabihin, walang mali, maayos, biblically based. No? So, binabasa at iyon ay ayon sa Biblia, biblically based understanding of the Christian faith. Okay. Sabi rito, Paul challenged the believers not to change their life fit to the social pattern of that day. So, yung buhay nila noon, no, dumarating ang panahon, nagbabago ang buhay, pero ang turo ay nananatili. No, sabi rito, but to walk and live in the way of the faith given from and to the church. Yung turo ay galing sa simbahan, so ikaw na natuto sa simbahan, yung mga susunod na henerasyon na natutunan mo rin sa mga nauna sa iyo, ay ipapasa mo din doon sa mga susunod na magiging membro ng simbahan. Sabi, hindi dapat magbabago. Sabi rito, the believers not to change their lifestyle fit. No? Yung eksakto kung ano yung natutunan mo doon to the social pattern of that day. So, yung sistema nung buhay noon dapat hanggang ngayon. Hindi dahil sa ngayon kasi ganito na. No, hindi ganon. Ang Biblia po, ang turo po sa banal na kasulatan ay hindi po nagbabago. Sapagat ang Diyos ay nananatili noon, ngayon, at magpakailanman. So, ang turo dapat hindi nagbabago. Okay? Yun po ay yung nasa chapter, verse 6 ng Kolosas. Sabi po sa 7, basahin ko po rito sa 7, magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Kay Kristo daw, isalig daw natin ang ating buhay at sabi magpakatatag daw tayo. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. Yun, yung sinag-uusapan natin kanina, yung itinuro sa kanila na turo patungkol kay Kristo, sapagkat yun daw ay tinanggap nila. Sabi rito, magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. At lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Okay? Sabi sa English, rooted and built up in Him and established in the faith. No? Sabi, ini-establish daw sa pamamagitan po ng tinanggap na turo mula sa mga apostol na patungkol kay Kristo. Sabi rito, magpakatibay kayo. When Christians are rooted, no, sila po ay yung matibay and grounded. Yung grounded, yung talagang nakabaon ng gusto. Rooted, inugatan na at hindi basta-basta matatanggal. When Christians are rooted and grounded in Jesus Christ, they have stability which the truth gives, and their faith is not easily uprooted. So, okay. So, kung isang tao daw, kung isang Kristiyano daw ay nakatanggap ng turo, naging matibay, sabi rito, naging matibay at matatag sa tinanggap na turo, sabi, imposible na tayo ay matanggal o mabunot. It is impossible to us easily uprooted. Hindi tayo basta-basta matatanggal o maliligaw ng landas kung ang turo na ating natanggap mula sa ating apostol patungo doon sa mga naunang membro ng simbahan hanggang pagsalin sa atin. Sabi rito, their faith is not easily uprooted. Hindi ka basta-basta mabubunot, no? Hindi ka basta-basta matatanggal sa pananampalataya yan dahil faith in Christ and in His gospel will give stability which no new teaching can overturn. Kung ikaw ay nananampalataya sa kay Kristo at sa kanyang salita, no, Christ, faith in Christ and His gospel, sabi ikaw ay stable na, ikaw ay matibay, which no teaching can overturn. Kahit na ano pa yung mga dumarating na turo sa'yo, baliwala lang, hindi mo sila inintindi. Bakit? Kasi you are already rooted and grounded. Matibay ka at patatag sa turo dahil sa pamamagitan ng iyong pananampalatayang tinanggap mula sa turo ng mga apostol patungkol sa Panginoong Jesus. No new teaching can overturn. So walang sasapaw doon sa turong nalalaman mo. Built up could easily be translated
being built up, no? Pinagtibay ka talaga, ginawa kang matibay, ibinaon ka ng malalim ang iyong kaalaman, so hindi ka basta-basta mabubunot o maliligaw, no? Christian growth is a continuing process which never stop. So ang isa po daw mananampalataya, no? Ang isa daw Kristiyano, yung kanyang growth is a continuing process. Tuloy-tuloy daw ito. Hindi ko mo na naging ano na ako. Okay, naging membro na ako ng simbahan. So parang pa-relax ka na. So mahaba ang proseso o endless process daw, no, continuing process ang pagiging Kristiyano, which should never stop. Hindi yun basta-basta tumitigil pag ikaw ay isang Kristiyano sa pagkaalam sa turo ng Panginoong Hesus. Namula ito sa mga apostol. Dito sa 7, sabi, abounding therein with thanksgiving. Sabi sa Tagalog, sabi dito, lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Okay? It is very important to continually give thanks for our salvation. Do sa ating tinanggap na kaligtasan, na mula sa turo ng Biblia, na galing sa mga apostol na nagmula kay Kristo. Ito ay nagpapaalala sa ating mga Kristiyano na tayo ay tumatanggap ng biyayang mula sa Diyos sa pamamagitan ng grace o biyaya. Tumatanggap tayo ng mga pagpapala mula sa Diyos sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So kaya sabi rito, abounding therein with thanksgiving. Sabi, lagi kayong magpasalamat sa Diyos. 5:20 ng Efeso, sabi, in everything, give thanks. Sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo. Kung nakakaramdam ka ng sakit ng katawan, magpasalamat ka dahil hindi ka manhid, nakakaramdam ka ng sakit ng katawan. Diba? Sabi rito sa verse 8, sabi rito, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alintuntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Sabi, simula doon sa iyong pagiging matatag, simula doon sa iyong pagiging matibay, dahil sa pananampalataya mo na tinanggap mo sa apostol mula kay Kristo, sabi rito, mag-ingat ka pa rin. Bakit? Sapagkat may mga turo, sabi rito, na nagmumula sa walang kabuluhang karunungan at pandaraya. So, dito po sa iglesia, do sa simbahan ng Colosas ay merong mga huwad na tagapagturo. So, ito po yung isa sa mga objective ni Apostol Pablo upang ang membro o iglesyang ito na kung saan ang mga membro ng simbahang ito ay huwag maligaw, no? Na kanilang turo, sabi rito ay mag-ingat kayo. Okay? Sabi, sapagkat merong mga turo sa loob ng simbahan na walang kabuluhang karunungan. Sabi, hindi naman pala lahat ng karunungan ay may kabuluhan. May mga kabuluhan na, may mga karunungan na walang kabuluhan. Okay? Sabi rito, verse 8 is about the false doctrines that bother the apostles, that the teaching seems to fall into 3 categories. So, may tatlo raw na tinitingnan si Apostol Pablo doon sa mga itinuturo sa simbahan na naririnig, no, at gustong ipaniwala sa kanila na hindi ayon sa katuruan ng Panginoong Hesus. Unang-una, Jewish ceremonies, ceremonial rites and religious endeavors, no? Sabi yung mga circumcision, no, yung mga Jewish ceremonies and rites, yung sa panahon po ni Moses, yung mga ginagawa po ng mga Jew, no, ng mga Judaism religion, sa kanila pong relihiyon, nung sila po ay naging Kristiyano na, no, they are Jewish Christian. So gusto nila, okay, si Kristo ay ating tagapagligtas, pero kailangan pa rin nating sundin ang mga kautusan mula kay Moses. Okay, so dapat nating malaman at matutunan at tumatak sa isip natin na Jesus Christ is the fulfillment of God's promise, no? Nangako ang Diyos na magkakaroon ng magpapadala ng isang tagapagligtas, walang iba kundi si Kristo, and that's it. Okay? So, hindi dapat na natin sinusunod yung mga kung ano-ano pa yung mga natutunan nila nung unang panahon. No, okay? Kung ano yung turo ni Kristo, doon na tayo babase dahil sabi sa 4:12 ng Gawa, walang sino mang ibinigay na pangalan sa silong ng langit, yung sa lupa sa mundo yon. Ibig sabihin,
na dapat ikaligtas ng tao maliban sa Panginoong Yesus. And through Jesus Christ, our mediator, is the only Savior. Okay? Hindi dahil sa, hindi ka na circumcised, hindi ka naghugas ng kamay, hindi ganon. So, hindi ganon. So, number 1, yun yung mga delikado. Okay? Yun yung mga danger doon sa kanilang simbahan. Yung ina-apply pa ng mga bulaang tagapagturo, no, sa mga Kristiyano sa Colosas, yung kanilang natutunan sa kanilang Jewish religion. Number 2, asceticism. Ano yung asceticism? Yung mga kasabihan ng tao. No, dito nga sa 20:23, sabi rito, huwag hahawak nito, huwag titikim niyan, huwag gagalawin yon. Meron silang mga kasabihan ganon, di ba? Parang yung isang binata na sabi, sa next week, sabi doon sa isang kwento na nabasa natin, next week siya po ay mag-aabay sa kasal. So bilang abay ng kasal, nag-ipon siya ng pera, bumili siya ng barong na napakagandang barong. Halaga ng 2,800 pesos. Okay, so hinangir niya, sinabit niya doon sa kanyang damitan. After 3 days, kukunin niya yung kanyang barong, sinuot niya, susukatin niya. Naku, nakita niya, may ngat-ngat ng daga dito sa gilid. Nginat-ngat ng daga yung 2,800 pesos ng kanyang barong. So galit na galit yung lalaki. Sabi niya, ang mahal-mahal, pinag-ipunan ko to. Tapos nginat-ngat lang ng daga. Naku, sabi ng lola, naku, huwag mo tawagin daga yan. Mabait ang tawag natin dyan. So, pag tabatak ang utak natin sa ganong mga malikaturuan, wala namang alam yung daga doon eh. Kung tawagin mo siya, kung anong tawag mo sa kanya, no? Hindi niya naman alam kung siya kausap mo. Basta alam lang ng daga, pag wala ng tao, ginangat-ngat niya yung mga gamit. So, yung mga ganong sabi po dito sa Matthew chapter 15 verse 8, sabi dito, these people draweth nigh unto me with their mouth and honored me with their lips, but their hearts is far from me. Sabi rito, but in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Medyo English, no? Parang magulo. So ito po Tagalog, sabi, ang bayang ito ay iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin, na walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nagtuturo sa kanila ng pinakaaral ng mga utos ng tao. So, yun daw palang tao na naniniwala sa mga kasabihan, no, sa mga pamahiin, sabi rito, ginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin na nagtuturo sa kanila ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng tao. Ito yung mga tradisyon. So, yun po yung nakapasok doon sa loob ng simbahan ng Colosas na sila po ay tinuturuan ng mga ganong klaseng mga kasabihan. Uy, pagka gabi, bawal magwalis. Yan. Eh, alam nyo po doon sa call center, 2 shifting po doon yung nag-sweeper. 2 shifting, 12 hours sila. Kasi 24/7 po yung call center. Eh, yung isa pang gabi, kung hindi ka magwawalis sa gabi, di wala kang hanap buhay. Sabihin sa'yo nung boss mo, nakikita ka sa CCTV, sir, kaya po di ako nagwawalis. Sabi po ng lola ko, bawal magwalis. So, hindi po totoo yun, di ba? So, isa po yun sa mga daya, no? Karunungang, sabi rito, walang kabuluhang karunungan. No? Yung mga turo na yon. Okay, number 1, Jewish ceremonies. Sa pangalawa, yung mga turo ng tao. And number 3, worship of angels. Okay? Dito sa 18, sabi rito, huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel. Okay, so yun daw pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel, huwag daw tayo magpapadaya doon. Okay? Huwag pa yung magpapatangay, no, doon sa mga ganung klaseng turo. Dahil ang sabi po sa Galatian, no, ang mga anghel ay messenger ng Diyos para sa mga tao. Messenger siya. Ang pinakamahalagang nilalang ng Diyos ay yung tao. Yung anghel sa langit, siya yung tagahatid ng salita o mensahe ng Diyos papunta doon sa mga tao. Kung ano ang sasabihin ng tao, kung anong gagawin ng tao. Siya po yung nagsasabi, yung anghel. Kaya sabi rito, hindi po dapat natin sinasamba anghel. Wala pong inutos sa Biblia na sambahin ang anghel. Pero yun po ay inuutos o itinuturo doon sa loob ng Colossian Church to worship the angels. Okay? Sabi ron, don't be deceived. Huwag kayong magpapadaya lest any man spoil you through philosophy and vain deceit. Pamlarayang walang kabuluhan. Don't be captive or make prey according to human philosophy that the gospel called a vain deceit.
Sabi nila, mas matindi pa nga, no? Yung turo ng mga philosophy o philosophy of man. Sabi rito, tradition and philosophy of human than a gospel of Christ. Sabi si Kristo bago lang naman yan eh. 'Di ba? Kararating lang naman yan. Wala pa nga 100 years siya nandito sa mundo eh. Oh, kasi sinulat itong Colossians na to, more or less 60 years. So wala pa nga samantalang si Moses 1,000 years na so ginagawa namin to eh. So yun yung maling turo na natatanggap ng Colossians Church. Sabi rito sa verse 9, sabi rito, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo sa kanyang pagiging tao. Sabi, in Christ alone was the fullness of God. Sabi, kung paano mong nakita si Kristo, nakita mo na rin ang Diyos. 'Di ba? Kung paano mong nakausap si Kristo, nakausap mo ang Diyos. Sabi, sapagkat ako at ang Diyos ay isa. Pero hindi ibig sabihin, siya rin yung Diyos. So, ibig sabihin, kung ano ang gustong mangyari ng Diyos, ipinaparating ni Jesus sa mga tao. So, ibig sabihin, sabi rito, ang fullness of God is in Christ alone. Siya po ang ating tagapamagitan. Sabi nga sa Matthew 28, di ba? 18 to 20, sabi, ibinigay na sa akin ang kapamahalaan sa langit at sa lupa eh. So, sabihin yung kapamahalaan, ibinigay na sa kanya, may nagbigay. Sino nagbigay? Siyempre, yung Diyos Ama. Siya tumanggap. Kaya sabi niya, ibinigay na sa akin. Past tense, tinanggap niya na, hawak niya na. Kaya ngayon po, ito pong ating Panginoong Yesus ay the fullness of God. Kaya sabi rito sa 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo sa kanyang pagiging tao. No, siya po ay naging tao at siya po ay namatay, umakyat sa buhay, umakyat sa langit. No, yung fullness po ng Diyos ay sabi rito nakay Kristo. Okay, dito po sa verse 10, kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya. Nalubos, sabi, naging pakinabang. Okay? So, naging pakinabang yung buhay natin, naging maayos. Sabi rito, nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya, na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Kapangyarihan, powers, pamamahala, authorities. No? Powers and authorities, Christ's headship and supremacy over all creation, master over all. Siya ang nakangasiwa, siya yung merong kapangyarihan, siya may pamamahala sa lahat ng bagay. One of the most important duties of the church is to pass from generation to generation a clear, concise, biblical-based understanding of Christian faith. Kaya kung atin pong natanggap sa apostol, yung turo, tinanggap ng simbahan, hawak na natin yung turo, ibibigay natin hanggang sa susunod na salit-saling lahi sa mga susunod na henerasyon. At walang mababago. Kaya nga po, minsan, alam nyo po yung lagi ko pong sinasabi, alam nyo po yung Muslim religion. Wala po silang iba't ibang salin ng Biblia, yung English version, no? Kung ano-ano klaseng version, wala pong ganon. Isa lang talaga. Kaya kung gusto mo tagapagturo ka sa Muslim religion, pag-aralan mo yung original salin, yung Aramaic language na isinulat ng Quran. Nandun original, walang binago. Okay? Kaya malinaw na malinaw doon kung ano yung ituturo doon sa mga susunod na henerasyon. Kasi it is very important duties of every believers, no, na isalin to pass from generation to generation yung clear, yung malinaw na turo ng Biblia, concise biblically based understanding of Christian faith. Okay? Kaya sabi mga kapatid, yung ganap na pamumuhay kay Kristo ay concise biblically based understanding. Amen? So, maraming pang salamat sa mensahe na ating narinig sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ay dadako po tayo sa ating pananalangin. Okay, meron po tayong dumating na nagre-request ng panalangin. So, sama-sama po natin itong idalangin. Tayo po ay dumulog sa presensya ng ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Muli po sa oras na ito, kami po ay dumudulog sa iyong banal na presensya, aming Panginoon, upang magpasalamat sa mga nakaraang araw at oras ng buhay namin. Salamat po o Diyos sa walang kapantay na kabutihan na patuloy namin natatanggap mula sa iyo, lalo na po sa mga kalakasan ng katawan,
sa mga biyaya, sa mga pagpapala na natatanggap namin, O Diyos. Salamat po. Panginoon, kung nakikita nyo po yung buhay namin, isip namin, puso namin ay may karumihan, pakilinis mo po ito, O Diyos, sapagkat kami ay nawawalan ng kabuluhan sa iyong banal na paanan kung kami po ay makasalanan. Sapagkat hindi ka po, Panginoon, nakikipagrelasyon, nakikipag-usap sa lahat ng mga taong marurumi sapagkat ikaw ay Diyos na malinis, ikaw ay Diyos na banal. Kaya Panginoon, patawarin niyo po kami sa lahat ng pagkakasalang nagawa namin sa mga nakalipas na araw, O Diyos. Linisin niyo po ang puso namin, linisin niyo po yung aming isipan, linisin niyo po ang aming buong pagkatao upang sa tawag namin sa iyong kadakilaan, O Diyos, narinig mo po kami at ibibigay niyo po sa amin kung ano man po yung aming mga kahilingan sa iyo. Panginoon, nilalapit po namin sa inyo sa oras na to ang amin pong kapatid na si Sol Villarreal. No, siya po, O Diyos, ay nag-undergo sa pagpapagaling. No, siya po, O Diyos, ay may mga karamdaman. Alam mo po ang lahat ng bagay. Kilala niyo po si Sol Villarreal, Panginoon. Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang iyong mapagpalat, mapagpagaling na kamay. Inihiling po namin, Panginoon, na iparanas nyo po at iparamdam nyo, Panginoon, sa iyong anak na si Sol Villarreal, ang iyong mainit na pag-ibig, ang iyong walang kapantay na kagalingan, Panginoon, na ibibigay nyo po sa iyong anak na si Sol Villarreal. Panginoon, hindi po namin hawak ang buhay ng bawat isa. Sa oras na to, O Diyos, sa paglapit po namin sa inyo, kami po ay naninikluhod, yumuyuko at nakikiusap na ang iyong anak na ito na si Sol Villarreal ay may pinagdadaanan. Kilala mo po detalyado ang taong ito, ang anak mong ito, O Diyos. Wala pong nalilingid sa inyo. Alam niyo po kung ano ang sitwasyon niya ngayon. Kami po ay nakikiusap, Panginoon, na ang iyong anak na ito ay umaasa sa kagalingang nagmumula sa iyo. Sa ngayon, O Diyos, siya po ay nag-undergo sa doktor, sa mga gamot, pero tinitingnan niya ang kanyang pag-asa na nagmumula sa iyo, O Diyos. Kami, Panginoon, ay muli na lumalapit sa iyong banal na presensya upang ang iyong anak na ito na si Sol Villarreal, O Diyos, ay makaranas ng kagalingan sa kanyang pisikal na katawan. At ang kanyang kagalingan, Panginoon, ay magiging magandang testimony sa lahat ng nakapalibot na tao sa kanya na ang Diyos na nagpagaling sa kanya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat at Diyos na walang kapantay. Kaya aming Ama, aming Panginoon, muli po ang kagalingan po, O Diyos, ng aming kapatid, yung anak mo, Panginoon, na si Sol Villarreal, Panginoon. Diyos na makapangyarihan sa lahat, ganoon din po si Sean Malen. Kami po ay patuloy na umaasa na kagalingan ng iyong anak na ito na siya, O Diyos, sa mahabang panahon ay naglilingkod sa isimbahan ng UCCP Cainta. Panginoon, kilala mo ang batang ito, kilala mo po ang taong ito, O Diyos. Sa kanya po, Panginoong pinagdadaanan sa oras na to ay hindi po kami nagdadalawang isip na lumapit sa inyo at humingi ng kagalingan ni Sean Malen, Panginoon. Sa kanya, Panginoong appendicitis, sa kanyang operasyon, O Diyos, kung ano man po ang kanyang pinagdadaanan o kung meron mang dapat pa, O Diyos, na pagalingin sa kanya, Panginoon. Diyos na makapangyarihan sa lahat, walang imposible sa iyo, aming Panginoon, aming Diyos. Ang lahat ng bagay, Panginoon, ay napapangyari mo, nagagawa mo po, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus na aming dakilang manggagamot, ikaw po, aming Ama sa langit, aming Panginoon, ang patuloy na hinihiling namin na kumilos sa buhay ni Sean Malen. Panginoon, na kanyang buong pamilya, ang buong simbahan, at ang lahat ng mga kaibigan at kakilala, Panginoon, ang iyong anak na ito na si Sean Malen ay patuloy pong lumalapit, nakikiusap, at nagmamakaawa sa iyo, Diyos, na patuloy na kagalingan ni Sean Malen, Panginoon. Sa kanyang kagalingan, O Diyos, ay nagagamit niya po ang kanyang pisikal na katawan sa pagpapahayag sa mga ministeryo na binigay mo po sa kanya, Panginoon, sa simbahan ng UCCP Cainta. Huwag mo po siya, Panginoong, dulutang tumagal pa sa kanyang higaan sa karamdaman, kundi hawakan niyo po, Panginoon, nakikiusap po kami kung pwede niyo pong hawakan yung kanyang kamay at siya po ibangon mo po, Panginoon, at makaranas siya ng kaginhawahan sa kanyang pinagdadaanan ito, O Diyos, ng kanyang karamdaman. Naniniwala po kami, Panginoon, na may gagawin kang mas magandang bagay
kaysa sa mga hinihiling namin ito, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya din po, Panginoon, binalapit po namin sa inyo si Ralden Gutierrez, nga siya po ay nagdaraos ng kanyang ika-5 kaarawan sa araw na ito. Panginoon, ang batang ito na si Ralden po, O Diyos, ay ilalapit po namin sa inyo. Bigyan mo po siya ng kalakasan ng katawan, masaganang buhay. Siya po ay palakihin mo po, Panginoon, na may takot sa inyo, may galang sa pamilya, sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga lolo't lola, Panginoon, at higit sa lahat, ay kakitaan ng batang ito ng biyaya sa kalagitnaan ng kanyang mga kalaro at sa kanilang komunidad, Panginoon. Bigyan mo po siya, Panginoon, ng mahabang buhay, at ang batang ito ay palalakihin mo, at ang kanyang buhay na ibibigay mo sa kanya, O Diyos, ay gagamitin niya rin, hindi lang sa kanyang pamilya at sa kanyang personal na buhay, kundi sa paglilingkod din, Panginoon, sa simbahan ang iyong anak na ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang binubuo ng Gutierrez family. Huwag mo silang pababayaan. Ingatan niyo po ang pamilyang ito na nasa malayong lugar. Ganun din po ang kanilang mga magulang na si Tito Elvis at Tita Dory, na ngayon, O Diyos, ay masaya sapagkat ang kanilang apo na si Ralden Gutierrez, O Diyos, ay nagdiriwang ng ika-5 kaarawan. Salamat po sa pamilyang ito. Panginoon, nilalapit po namin sa inyo patuloy si Dodi Burayag, Panginoon, yung akin pong kapatid na sa physical na biological na kapatid, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na magbigay ng kagalingan. Naniniwala po kami na ang sentensya ng doktor ay wala pong katotohanan. Ikaw po, O Diyos, ang lumalang ng buhay ng bawat tao, lalo na po yung mga anak mo na tumatawag sa iyo at nananampalataya sa iyo. Kaya ikaw rin po, Panginoon, ang may karapatang bumawi ng buhay ng bawat isa, lalo na po partikular itong si Dodi Burayag. Panginoon, unang-una po nagpapasalamat po kami sa nakalipas na matagumpay na operasyon ng iyong anak na ito. Salamat, Panginoon, sa pagbabalik mo sa kanya ng kanyang kalakasan. Kami po ay umaasa na tuloy-tuloy na po ang kalakasang ito. At yung sinasabi po ng doktor na limitado ang kanyang buhay ay hindi po yun totoo, sapagat yun po ay gawa ng kaaway, sapagat kami po, O Diyos, ay naniniwala hindi sa mga sabi ng kaaway, kundi sa lahat ng iyong mga sinasabi, Panginoon. Ang aming puso ay inilalatag, ang aming buong pagkatao ay itinataya, Panginoon, ang aming buong buhay sa iyong dakilang biyaya na gagawin sa aming kapatid, sa iyong anak na si Dodi Burayag, Panginoon. Naniniwala po kami sa gagawin mo, O Diyos, sa aming kapatid na ito, sa anak mong ito, na si Dodi Burayag. Salamat din po, Panginoon, sa mga pinansyal na nagagastos, nagmumula, O Diyos, na ginagamit mong financer, Panginoon, sa kanyang pagpapagaling na si Maricel Duque Burayag, Panginoon. Yung kapatid naming ito, Panginoon, ay patuloy mo pong pagpalain, bigyan ng lakas ng katawan, at patuloy na palaguin ang kanyang negosyo, Panginoon, ang kanyang hanap buhay, upang ang lahat ng mga umaasa sa kanyang palibot, lalo na po sa kanyang mga kapatid, ay mai-provide po sa pamamagitan po ng iyong pagbibigay ng katagumpayan sa kanyang negosyo, O Diyos. Salamat po sa buong pamilya ng Duque family, sa Burayag family. Panginoon, salamat po sa iyong abang lingkod, sa pamilya po ng Pastor Jack Burayag, Panginoon, na hanggang sa oras na to, Panginoon, kami po ay nakakaranas ng lakas ng katawan. Salamat po sa paggamit nyo po sa amin na manguna sa mga tupang pinagkatiwala nyo po sa amin. Panginoon, salamat po sa ministeryo. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na magbigay ng katalinuhang nagmumula sa iyo. Sapagkat ako po, O Diyos, ay walang alam. Hindi ko po alam ang gagawin, mag-uumpisa, kung paano tatapusin. Pero ang lahat po ng bagay ay nangyayari sapagkat ikaw po, O Diyos, ay sumasa akin. Kaya salamat po. Ganon din po kay Chonalyn at saka kay JC. Panginoon, ang pamilyang ito ng manggagawa ng Marikina Disciples Church ay patuloy po pang pagpalain sapagkat ang aming Panginoong pasasalamat ay walang kapantay sapagkat ang kabutihan mo, O Diyos, sa amin ay hindi namin masusukat. Salamat po. Panginoon, ang binubuo po ng magkakapatid ng buong Marikina Disciples Church. Ang lahat po ng may karamdaman sa pangalan ni Jesus ay paranasan niyo po, Panginoon, ng kaginahawahan at kagalingan ang bawat kapatid namin na ngayon, O Diyos, ay umaaray sa kanilang pisikal na katawan. Sapagat aming Panginoon, ikaw po ang may-ari ng buhay, ikaw po ang lumalang ng katawan,
Kaya ikaw rin po ang may karapatan na pagalingin at ayusin ang pisikal na katawan ng iyong mga anak. Naniniwala po kami na hindi ka masaya sa mga nararamdamang masakit sa katawan ng iyong mga anak. Kaya sa oras na ito, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa kagalingan ng bawat may karamdamang kapatiran ng Marikina Disciples Church, sa pangalan ni Jesus, sila po ay pagagalingin mo. Sa mga pangangailangang pinansyal, sa mga pangangailangan ng kaayusan o peace of mind sa pamilya, kung may mga stresses, anumang mga pinagdadaanan o problema, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa kalagitnaan ng bawat pinagdadaanan, problema o anumang mga pangangailangan sa buhay, financial man ito, O Diyos, at lahat pa, Panginoon, ang hindi ka pa nababanggit ng mga problema, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ikaw po ang magbigay ng solusyon at katugunan ng kaayusan ng aming kahilingang ito, O Diyos. Tunay po, Panginoon, ng iyong pangako sa amin ang lagi naming pinangahawakan sa bawat paglapit namin sa iyo. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, salamat po sapagkat napakabuti mo, ang iyong pagpapalat biyaya ay hindi natatapos at walang katapusan. Salamat po sa patuloy mong pag-iingat at sa kami po ay umaasa sa mga darating na araw, oras ng buhay namin at sa mga iba pang naming gawain. Ikaw po, O Diyos, ang mangunguna at ikaw ay magbibigyan ng parangal, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. Kaya muli po, O Diyos, tanggapin niyo po sa amin ang aming pinakamataas na pagpupuri, pagsamba sa iyong banal, makapangyarihang pangalan. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Banal na Espiritu, sumayin yung lahat ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, mag-iingat po kayo sa buhay natin araw-araw.